Alam nyo, yung manok na nakikita natin sa palengke o yung itlog na inaalmusal natin araw-araw, malamang pamilyar na tayo dyan. Pero sa likod ng parang ordinaryong manok, may mas malalim palang kwento. Isang kwento tungkol sa lahi, sa tibay at, well, sa survival na rin na kailangan nating malaman. Kaya eto ang tanong, yung mga manok ba na pinagkukunan natin ng pagkain at itlog, talaga bang ginawa yan para tumagal? Yung sagot sa tanong na yan yung magiging sentro ng usapan natin ngayon. Okay, sige, pasukin na natin to. Umpisa natin sa pinaka-basic, sa simula talaga. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin kapag sinabi nating heritage ang isang manok? Well, sa totoo lang, simple lang. Ang isang heritage chicken, yan yung mga tradisyonal at purong lahi ng manok. Isipin nyo, pinalaki sila sa loob ng maraming henerasyon nang walang kahit anong genetic modification. Sila kumbaga yung mga orig. Para matawag na heritage ang isang lahi, may tatlo tayong parang haligi o pundasyon na kailangan nilang ma-meet. Una, kaya nilang magparami ng natural. Walang tulong ng tao, kusa lang. Pangalawa, yung paglaki nila, mabagal, natural yung pacing, hindi minamadali para lang sa produksyon. At pangatlo, mahaba ang buhay nila at nananatili silang produktibo sa loob ng ilang taon, lalo na kung nasa labas sila, sa malawak na lugar. So ano nga yun ang pinagkaiba nila doon sa mga commercial hybrid na yun yung mga karaniwan nating nakikita? Malaki. Kasi yung mga heritage breed, matibay yan. At hindi basta-basta nagkakasakit. Pangmatagalan talaga yung produksyon nila. Sa kabilang banda, yung mga hybrid, dinisenyo yan para sa mabilisang produksyon sa loob ng isang factory. Ang resulta, madalas silang magkasakit at parang burnout na, ubos na yung lakas nila pagkatapos lang ng halos isang taon. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit sobrang halaga ng pagkakaiba-iba ng lahi o yung genetic diversity. Alam nyo, isipin nyo na lang siya na parang isang insurance policy. Oo, isang insurance policy para mismo sa sistema ng pagkain natin. Sabi nga ng Grantchester Heritage Chickens, at tama sila dito, ang pag-iingat sa mga tradisyonal na lahi ay nagsisiguro ng isang sustainable at matatag na mapagkukunan ng pagkain para sa mga susunod na henerasyon. Gets nyo? Hindi lang to tungkol sa manok tungkol to sa kinabukasan nating lahat. Dito natin makikita yung tunay na kapangyarihan na nakatago sa genes nila. Dahil nga iba-iba yung lahi nila, mas malakas ang immune system nila. Kaya nilang mag-adapt sa iba't ibang klima at kondisyon. At higit sa lahat, at ito yung pinaka-importante, sila yung nagsisilbing genetic reservoir natin. Sila yung proteksyon natin laban sa mga posibleng banta sa ating pagkain sa hinaharap. Okay, ngayon, tingnan naman natin kung paano ba pinapahalagahan tong mga heritage chicken sa iba't ibang parte ng mundo. Kasi interesting to lumalabas na hindi pala pare-pareho yung batayan ng halaga nila. Halimbawa, sa Estados Unidos, yung isang homesteader, yan yung mga taong may sariling maliit na farm for self-sufficiency, ang hanap nila ay yung mga practical na katangian. Unang-una, importante sa kanila yung dami ng itlog. Gaya ng Australorp na kayang mangitlog ng hanggang 325 sa isang taon. Bukod diyan, tinitingnan din nila yung ugali ng manok, yung galing niya sa paghahanap ng sarili niyang pagkain, at syempre, kung gaano ka-efficient yung pag-convert niya ng pagkain sa itlog. Dito naman sa Pilipinas ay ibang-iba ang focus ng mga breeder. Dito ang tinitingnan na yung taas ng market value. Gaano ba siya kabihira or rare? At yung potensyal na maibenta siya bilang breeding stock. Hindi para sa karne o itlog kundi para magparami ng lahi. At syempre, malaking bagay din yung kakaibang itsura niya para sa mga show. Dito sa table na to, sobrang linaw ng kwento ng dalawang magkaibang merkado. Halimbawa, kunin natin yung Black Australorp. Sa US, habol na habol yan para sa 300 plus na itlog kada taon. Dito sa atin sa Pilipinas, yung isang pares pwedeng umabot ng mga 4,000 piso. O yung Barred Plymouth Rock, mataas din ang egg production yan. Pero dito, nasa 3,000 ang isang pares. Pero, yung Brahma, ibang usapan na yan. Isipin nyo to, hanggang 13,000 piso. Grabe, yan ang presyo ng isang pares lang ng Brahma chicken na ready to breed dito sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa laki niya, sa kakaibang itsura at sa pagiging rare nito. Malinaw na hindi natutungkol sa almusal, di ba? Ito ay isang malaking investment para sa mga breeder. Okay, so galing tayo sa usapang ekonomiya at kultura, lipat naman tayo ngayon sa siyensya.
Paano nga ba talaga pinag-aaralan ng mga scientist ang mga lahing to para maintindihan yung ugnayan nila sa isa't isa? May ginagamit ang mga siyentista na konsepto at ang tawag dito ay genetic distance. Ito, sa simpleng salita, ay isang paraan para masukat kung gaano ba kalapit o kalayo yung genetic relationship ng iba't ibang lahi ng manok sa isa't isa. Ito na yun. Para mas madaling maintindihan, isipin nyo siya na parang isang family tree. Pero para to sa mga native na manok dito sa Pilipinas. Ang rule dito, simple lang. Kung mas magkalapit yung mga sanga, ibig sabihin mas close yung genetic relationship nila. Halimbawa, kita nyo rito, yung bulinaw at darag magkalapit sila. Parang magpinsan, kaya magkasama sila sa iisang sanga. At anong napatunayan ng siyensya? Well, kinukonfirma nito na ang mga katutubo nating lahi ng manok ay mayroong talagang malawak at napakahalagang genetic diversity. Hindi lang to sabi-sabi, hindi to kwentong kutsero. Ito ay totoo, nasusukat ng siyensya at sobrang importante. Kaya anong ibig sabihin ng lahat ng to para sa atin? Para sa hinaharap? Well, ang kinabukasan ng pagkain natin, isa pala yung responsibilidad na dapat nating lahat pagtulungan. Kailangan nating tandaan, ang mga heritage chicken, hindi lang yan basta-bastang isang kakaibang libangan o hobby. Isipin niyo sila bilang isang buhay na aklatan, isang library na puno ng mga genetic trait na napakahalaga para sa isang matatag at kayang umangkop na kinabukasan ng pagkain natin. Kaya iiwan ko kayo sa isang tanong na ito para pag-isipan. Ano ba talaga ang nawawala sa atin sa tuwing may isang lahi, kahit anong lahi, na naglalaho? Kasi hindi lang yan isang uri ng manok. Ang nawawala ay isang piraso ng ating kasaysayan, isang piraso ng kalikasan, at isang posibleng sagot sa mga hamon na kakaharapin pa natin sa hinaharap.